Let me talk about this mga bossing. Good evening ho sa inyo lahat. Ito ho'y Bitag Live Prime Time dito ho sa Bitag Media Limited Studios. Personal studio ho ni Bitag. Kami ho'y nag-good evening ho sa inyo. Saman kayo naroroon sa ibayong dagat man na Filipinos dito ho sa Pilipinas. O di kaya sa mga nakikinig ho sa atin, sumusubaybay ho sa atin. Live stream ho tayo. Okay? 24 ho ng Hunyo. Thank God it's Friday and it's Bitag Prime Time live sa gabi. Ito ho yung ating mga topics na gusto ho natin na pag-uusapan ngayong mga bossing. Ano? Ngayon pa lang mga bossing ho natin dito ho sa Pilipinas, mga bossing ho natin sa ibayong dagat. Mga bossing natin saan man ho kayo naroroon nakikinig ho sa amin. Kami ho'y nag-good evening sa inyo dahil gabi ho Manila time. It's 8:05 in the evening, Manila time. Dito ho tayo live stream ho tayo, 24 ho ng Hunyo, TGIF. Eto na ho ang topic, let's go. Bossing, ngayon pa lang sa komposisyon ho ng Duterte Cabinet, makikita na ho natin ang mga salungatang pananaw sa paglibing ho kay Marcos, sa libingan ng bayani. Ito ho'y pagkontra ho. At wala namang masama sa pagkokontra nitong si DSWD Secretary, si Taguwalo. At ang kanyang mining secretary dito ho sa mining, at sa kanyang Secretary of Department of Environment and Natural Resources, si Gino Lopez. Mga boss. Mga boss, ito hong aking sasabihin, alahong problema sa mga sabihin mo magkaibang pananaw. Subalit kapag ito'y salungatan na, magiging problema mga boss. Alam niyo ba bakit? Sasabihin ko sa inyo. Wala hong problema, malusog ho yung sinasabi nating itong pananaw na hindi ho magkapareho. Kaya lang sa akin mga bossing, marami ho mga eksperto dyan na nagsasalita na akala mo kung sino, kukunin mo dyan sa universidad kung saan man ang galing yung kumag at kengkoy na yan. At para sa kanila, mga eksperto ho sa akademya. Ano hong alam nito? Hindi magturo. Puro teorya. Ang alam ho'y pagturo sa mga libro at wala namang kinalaman ho sa mga aktualidad at realidad na mga sabihin ho nating pagpapatakbo ho ng gobyerno. Kaya sinasabi ho nitong mga eksperto na ang alam ho'y magturo sa universidad na akalang pagtuturo, yun hong aktual, yun hong realidad sa katotohanang sitwasyon na kapareho ng gabinete na magkaiba ho ang komposisyon. Paano ho magiging malusog kung ito'y nagkakaroon ho ng salungatan? Alahong problema kung magkaiba ng pananaw. Subalit, eto ho. Sa Bitag Live sa amin ho, ako ho'y hindi eksperto at ako ho'y nag-aanalisa. At ang trabaho ho, magbigay ng analisa para ito ho'y mahimay ho natin sa pamantayan ho ng sinasabi ho natin. Hindi ho sa pamantayan ho ng akademya, sa pamantayan ho ng realidad at aktualidad, actuality and reality, sa pagtakbo ho ng gobyerno. Bago hong gobyerno to, ako ho'y naaawa kay Digong kapag ho ang sino mang kokontra sa sinasabi ho natin, halimbawa ho, ang pagsuporta ho ni Digong. Alam ho natin, maintindihan ho natin. There we go again, ito ho yung sinasabing the yellow bleeding hearts media. Ang sinasabi ho nila, healthy at kumuha ho sila ng sinasabi ho natin mga eksperto sa universidad na ang alam ay magturo at wala hong kinalaman sa pagpapatakbo ng gobyerno bagkos ay puro teorya, wala hong realidad. Kasi daw magkakaroon ng masaya at malusog na debate. Give me a break! Sa halip ho'y uusad at sa halip ho'y magkakaroon ho ng sinasabing diretsong takbo, ito ho'y pahinto-hinto at posibleng matenga dahil hindi magkakaintindihan. Magkakaroon ho ng mabagal ng desisyon at makakuha ho ng desisyon bago ho umabot sa desisyon, kontra-kontra muna. Ito hong sinasabi ho natin. Kontra muna, galit-galit muna bago magbabate. Sayang ho yung panahon. Hindi ho malusog yan. Bagkos ang tawag ko ho na sa Bitag Live, dito ho sa Bitag Live Prime Time, that is unproductive. Alam niyo ho ba, sa mga kumukontrang gabinete at nagsasalita sa media,
kinakailangan na pagsasalita ninyo hindi salungat doon sa inyong leader na pinili kayo at sa pagpili niya, ito ho'y pagsunod, pwede kayong maaring magkaroon ng sinasabing magkaibang pananaw pero hindi sa media. Magsalita kayo sa boardroom o di kaya sa cabinet room, sabalit hindi pinakikita sa media. Ang pagpapahayag sa media ng salungatang sinasabi ho nating mga desisyon ay pagpapakita lamang ng sinasabi ho natin magkasalungat, kaya baka salungat-salungat din, salasalabit din ang takbo ng desisyon. Kung makakarating kayo sa desisyon. Kinakailangan na pagsasalita, ni naman itong mga gabinete, idaan nyo muna sa tagapagsalita. At ang tagapagsalita, ang siya lamang magsasalita ng inyong pananaw kung kinakailangan pang sabihin yan o hindi na importante. Ano ngayon kung salungat kayo? Kaya nga kayo kinuha dyan para gawin nyo hong inyong trabaho. Hindi ho para sabihin ko anyong opinion. Your opinion has nothing to do with the decision ng Pangulo. Sa umpisa pa lang, kung tinanggap ninyo ang posisyon bilang gabinete ng Pangulo, si President Digong, at pagkatapos kontra kayo, mga putok sa buho kayo, pagkatapos, medyo salungat pa. Anong pinakikita nyo? Kayo ang boss? Shut the F up! You, anyone in the cabinet. Would somebody please stand up in the cabinet, especially sa media spokesperson ninyo, salain nyo muna yan. Kasi pag hindi nyo sinala yan, papakita nyo na talagang anong klase, magulo to. Ako ho, naniniwala na kinakailangan ho, yung spokesperson ho ng media would only, you don't get any opinion doon ho sa kung kay sila'y kontra sa paglibing kay Marcos sa libingan ng bayani, kung ang trabaho mo ay yun hong DSWD. Kaya yung spokesperson incoming should really do your job, si Abella, and tell these people in your own, that's my job. Stop. Kung maaari lang ho, ako'y magsasabi na lang ho, ito'y unsolicited advice, maaring hindi ho. At posibleng, ito'y titingin ng si Digong, si President Duterte, na iisipin niya, tama si Ben Tulfo, tama si Bitag. Kung tinanggap nyo ang posisyon, at pagtanggap nyo sa posisyon, willing kayo makipagtulungan sa pamamagitan ng sinasabing pagbabago o change, because change is here. Kung yung kulay dilaw, iisa lang ang tagapagsalita, yung mga unggoy sa palasyo, si Edwin Lasierda. Yun hong isa si Abigail Valte. Sino pa yung isang putok sa buho na kalimutan na ho natin? Meron ho si Coloma. Ito ho yung mga kengkoy, kumag at kulokoy, pero hindi ho magkasalungatan. Lahat ho nang sasabihin ng gabinete, may respeto, may reverence, what we call reverence and respect to the leader, because you're not gonna say anything that will run counter to what your leader says. If you have something to say, you better make sure it's not going to be an issue. Because, yung mga nakatingin sa tabi, nag-aantay lang ho sila ng anumang mga bagay at magpipiesta ho yung mga media na pag iintriga kayo para mag-away-away kayo. Kaya mag-iingat ho sana itong mga gabinete na to, magsalita kayo na nauukol doon sa departamento ninyo, hindi doon sa pananaw ninyo. Ala kaming pakialam sa pananaw ninyo. Kung hindi kayo sang-ayon sa sinasabing paglibing kay Marcos sa libingan ng bayani, ikaw, anong pangalan to? Tagiwalo. Pakialam ko. Ano ngayon kung ayaw mo, kung ikaw'y victim ng human rights, that's not your decision. That's out of your pay grade. That's out of your, sabihin na ho natin, that's out of your baluarte. That's not within your jurisdiction. Take care of those people out there, the social welfare and development. Shut the F up. As far as you're concerned, doon sa sinasabing pagkontra mo, keep it to yourself. If you have nothing good to say that will rock the boat, just shut the F up. Ikaw naman, Gina Lopez, listen carefully, and I don't care who you are, ABS-CBN, your family of Lopez's. Can you imagine this incoming secretary? Nagpahayag ho, genere. There is no such thing as responsible mining. Makinig ka, Gina Lopez.
I don't care who you are, what you do, because you accepted the position. It's an honor to be working with the president. There is only this pick your choice. Sabi nga ho ni Lee Iacocca, siya ho yung gumawa ho ng Chrysler, na inangat yung estado ng Chrysler na sasakyan sa ito ho'y dekada 80 yung labanan sa mga Japanese cars. And I learned from this guy. He said something like this, and I quote, "It's either you lead, you follow, and you get out of the way. You lead, you follow, or you get out of the way." Si Digong Ho ang leader. Si Digong Ho ang siyang magpapakita na kung saan patutungo etong gobyerno to at makikipagtulungan ang kanyang mga gabinete. Ang kalusugan ho ng kanyang gabinete, ang pagsunod ho para makamtan ang sinasabing pagbabago. The change is here is basically towing the line and making sure the 16 million Filipinos na gusto ho ng pagbabago. Ikaw, Gina Lopez, ang paghayag mo ng there is no such thing as responsible mining, salungat sa sinasabi ni Digong, be responsible, you big mining companies, or I will cancel your permit. Anong gusto mong pakita, Gina Lopez? Ikaw ba'y ginawa dyan, nilagay ka? Just go back to ABS-CBN. Sit down there and just go all these mga, sabihin na ho natin kung ano yung mga kawang gawa na ginagawa mo. Pagdating dito sa gobyerno, you are bound to follow. You get it? You cannot lead because the president was elected. And you're working under the pleasure of the president, and you're working coterminous with the president, and you're subservient to the president, and you're supposed to follow the president, because if you don't feel this is going to work, out of propriety, do not accept the position. Ngayon pa lang nagpapakita ka na that you are a bitch. You're not only a bitch, I'm sorry for the language. Bitch meaning bitchy, maangal. I'm not saying bitch in the literal sense of the word because this is social media in action. Nagpapakita ka na ng pangil mo eh. Anong ibig sabihin ng pangil? Nakita na ho ba kayo ng aso? Pag ang aso mo'y kinuha mo tapos binigyan mo ng buto, tinanggap niya, tapos kabakainin niya. O nakita ba ng aso na lalagyan mo ng pagkain sa sinasabing dog plate niya? At pagkatapos pag nilagay mo roon, he will eat. Pag nilagay mo roon at nandyan mang kamay mo, kakagatin niya. Is that you, Gina Lopez? You're trying to bite the hands that try to feed you na hindi pa nag-uumpisa ka na parang Gina Lopez, keep it to yourself. You're working under the pleasure of the president. It's not a pleasure for me or for everybody, 16 million Filipinos, to listen to you and do your blubber mouth because that's not what they want from you. You are a DNR. You need to follow. Because number one, numero uno, is the president. You're not even number two. You're just one of those cabinet. And the president will always be as good as his cabinet if the cabinet perform and toe the line. If you ever oppose the president and then make your statements, that is not productive, Gina Lopez. Are you listening? I don't care if you're going to be angry at me. Who cares? I care about, the demeanor. May standard ho tayong sinusunod. Hindi ako nagko-komentaryo, hindi ako nag-opinion. Ako ho'y nagbibigay ho ng pamantayan na dapat sundin kung ikay magiging gabinete. At hindi ho ako, don't ever say, Ben Tulfo, Bitag, Live, Primetime, you are entitled to opinion. There is no place for any opinion. We're talking of analysis. We're talking of the standard na pagbabantayan ho natin dito. Sana ho nating hinugot. Hindi ko hinugot sa tadyang Isabel sa Ermita noong dekada 70. Ito'y hinugot ko lamang. The protocol, the decorum, the things that you have to follow if you're a cabinet. And that's, you can take it to the bank. Kayo sa'yo, Gina Lopez, ano sinabi mo? There is no such thing as responsible mining. Maybe in your imagination. Sabi ni Digong, okay ang mining as long as responsable kung sino yung mga itong nagmiminahan.
Importante sumunod kayo, hindi kayo nakakasira ng kalikasan. Kapag hindi nyo ginawa sa pamamagitan ng tanggapan na ang sekretary ang nilagay dyan, ikaw, Gina Lopez, you are supposed to execute what the president says. The president says, Gina Lopez, I will share you my power. Hati tayo. Dahil ako na halal, hahatiin ko ang boto ng 60 million Filipinos at ibibigay kong kalahati sa'yo. You hear that, Gina Lopez? Don't be a bitch. That's what I'm saying. Because the reason why I'm saying, not literally, don't be bitchy. Don't be a nagger. Don't be complainer. Toe the line, follow. Understand this. There's going to be somebody who's going to lead. You cannot lead. The cabinet are there to support the leader. There are only cabinet who will follow. And those who cannot, get the fuck out of the way. I'm sorry for my language. That's not profanity. That's just a street lingo. Social media in action. Kaya naman, Gina Lopez, I know that you're good. Maybe you're having a bad start, a bad hair day. Come on, comb your hair. Maybe it's going to make you look good. Nothing personal. I think it's all something about your views. I think that you're now showing that you can defy. The first thing, either, you know what? You're not even defying. You're challenging indirectly. Because the first thing, haven't you heard the president says, responsible mining. Toe the line or you don't get a permit. Gina Lopez, you just didn't disregard what the marching order of the president for the incoming Secretary of DNR, that's you. It didn't say that you can, oppose. The president, the coming president says, responsible mining. How come you say there is no such thing as responsible mining? Are you trying to wrestle with the gong as far as his power is concerned, being a president? Are you now trying to be the president and the first lady? Come on, give me a break. You're just a secretary and a DNR secretary. Give me a break. If you oppose, if you think that you cannot go, you do it silently. Shut the fuck up. Stay away from the media. Keep it to yourself. And whisper to the ears of the president and say, there's no such thing as responsible mining, Mr. President. I disagree with you. And I think it's more honorable that way than rather talking to the media. And see, that's what the problem is. You know, media secretary, incoming spokesperson of the president, Abelia. Listen carefully, listen good. Stand and be counted. I think that you have to talk directly to Gina Lopez. Anything that is something that runs counter to what the president says, you don't say it. I mean, you can debate, you can argue, you can do a no-holds-bar, but I know it's going to be unproductive. Because when you start doing that, unless otherwise the president says, go, debate, go ahead and just give a no-holds-bar debate. Unless the president says that, you guys, the cabinet, you need to follow. You need to follow. Because if you can't, get out of the way. Alam naman natin mga bossing, itong si Gina Lopez kontra sa mining at may hidwaan sila ni Manny V. Pangilinan sa mining. Matindihong hidwaan nila. Talagang kulang na lang, magngat-ngatan sila, magkagatan sila sa leeg. Lalabas na kapag di nakontrol ni Duterte, ni President Digong, itong si Gina, at baka sarapan si Gina Lopez, listen carefully, magiging tinik ka sa lalamunan. Hindi ka rin tinik sa lalamunan, you're gonna be pain in the ass, aside from being pain in the neck. You're gonna be a headache, sakit ka sa ulo kay Pangulo. So ngayon pa lang, it's better that eto hong the guy named Ben Tulfo, Bitag Live Prime Time sa gabi, is now sounding off. I mean, sound off. You wanna answer this? Go ahead. You're more than welcome to answer. If not, who cares?
Eto ho mga bossing. Eto, mainit-init pa mga bossing, mainit-init pa mga boss. Department of Justice Secretary, listen up, if there's any secretary, the Department of Justice, ibinasura ho ng DOJ ang kasong isinampa ho ni Michael White. Ito ho yung sinasabing ito missionary, pakibaba, baba. Laban ho sa dalawang airport personnel ng NAIA at apat na pulis. Last year ho to, hinggil ho doon sa tanimbala. Hindi ho ba naging issue ho rito? Ikinulong ho nila si Michael White. Nilagyan ho nila ng bala as claimed by Michael White. Hindi ho babalik itong Amerikano rito para magreklamo. Hindi ho marunong magsunungaling ang mga Amerikano. At kinikilan ho siya ng 100,000 atang putok sa buo. 30,000 daw, pababa ng 30,000. At hindi ho, sabi ho ni Justice Secretary, makinig ho kayo ayon ho kay Department of Justice Associate Prosecution, this goes another bitch. Attorney Honey Rose Delgado, walang probable cause laban sa mga inaakusahan ni Michael White. What a shame. What a shame. What a fucking shame. You know why? Let me tell you, don't mind my profanity. It's just an expression. Nothing personal. If you're bothered by that, let's put a beeping sound later on when we upload this. You guys hearing me or watching me on a live stream, this is as real as you can get. No holds bars. Alam niyo si White, dinetain ho siya sa NAIA noong Setyembre 2015 dahil nakitaan daw ho siya ng bala. Isang bala ng baril. Bala ng baril. Hindi ho bala, baka bala ng computer, bala sa baril. Bala ho ng baril sa bagahin nito. Nung hindi ho nagbigay ng 30,000, ikinulong ho siya ng 5 araw. Sabi ho ni Michael White, wala akong baril. I don't own a gun. I came to the Philippines because we're doing evangelization dito, papuntang Coron. I don't believe in guns. Why would I carry a bullet? Much more going to the airport, going back to the United States. I don't own a gun. I'm here to visit. I'm here as a missionary. Tama ho siya. Di siya pumunta rito para magdala ng baril, mangalakal ng baril at bala. Umuwi siya, pumunta siya rito para, gawa ho siya bilang isang sabihin na ho natin, evangelist. Ngayon, mga bossing, hindi ho siya nagbigay ng 30,000 dito sa mga putok sa buhong Iho de Cabron. Ikinulong ho siya ng 5 araw. Ito ho kasi, naniniwala ho siya sa batas ng Diyos above the laws of man, the laws of God. Kaya inalaban niya ho ito na ikinulong ho siya sa kulungan. Yan ho siya, nagpiyansa ho siya, inilaban niya ho Siguro nung malaking issue sindikato sin sa NAIA, mga putok sa buho kayo dyan sa DOJ, pinagtatakpan nyo talaga itong si Pinoy kasi malaking kahiyan kay Abaya. Dapat masampahan kayo ng kaso, makatikim kayo ng putok sa buho kayo ng dyan sa kulungan pagkatapos binibigyan namin ng pomada ang mga preso para magkaroon ng tayo'y magyugyugan sa harap ng bakal na rehas. Ikaw ay tumalikod para ikaw titirahan sa iyong wetbox. Dapat ganyan sa iyo, Abaya. Kasama ka, Pinoy, at lahat kayo mga taga-DOJ dyan. Kasama ka, Rose. Honey, Rose. Pati yung mga putok sa buhong nagtatanim ng bala. Sabi nga ni Digong, mga PI kayo. Ipapakain ko. Hindi papakain, papalulok ko. Papasok sa inyong lalamunan. Uminom kayo ng tubig. Diretso sa inyong bituka. Lalabas sa inyong tumbon. Solid pa rin yan. Hindi pwedeng matunaw yan. Yan ang bala. Kaya pag tinanim mo ang bala, hindi bubunga. Lalabas, etches pa rin yan sa tumbon ng mga siraulo. Kaya mga bossing dito ang laking kahiyan ho to The world is watching. The United States of America and their citizen is watching to see if there's justice, and we know exactly the meaning of justice. Masamang panlasang iniwan ho natin sa buong bansa, tanimbala. Pinagtawanan ho tayo sa bansang Japan. Naging malaking issue ho to sa mga iba pa na talagang may sindikato sa NAIA. Nag-iyakan pa to. Sipahin ko yung mga mukha ninyo, mga potok sa buho kayo. Ang aarte ninyo.
You know kung sino nagtatanim ng bala dyan and then you go, stop urinating at your face. Yang luha mo na yan ay ihi ang galing sa iyong ewan. Pinatulo mo lang yan sa mukha mo. Kayong mga nag-iiyakan dyan sa naiya, sasaktan kami ng gusto kasi nakita namin ang bala, lahat kami suffer. All of you, F you. Come on. Si Pinoy, sabi ni Pinoy itong panot, si Presidenteng Panot, sabi niya, imahinasyon lang yan. Yan ang sinasabi nating utak kasyendero ng alam talagang dilaw na abdo, dilaw na bituka, dilaw na atay. kaya yan, sinesensationalize daw ng media. Holy cow! Sensationalism? You think an American missionary who came here would imagine anything? Mr. President, yun ang problema mo at yung sinasabing si Abaya at yung iyong pinsan si Honrado Hamonado na ang mukha ay parang plato at platito, palanggana at ewan bandihado. Kaya siya tinawag ng Honrado. Walang alam kundi magaling sa bandihado. Kung pansit ang pag-uusapan, Sos Mariosep nangunguna itong si Honrado na pinsan ng Pangulo na pinagtanggol ng mga unggoy sa palasyo. Watch my rhyme, nursery rhyme. At yung mga unggoy, sabi nitong si Edwin Lacerda, imahinasyon. Ang sabi ng kanyang notpa na Pangulo, imahinasyon. Pero sa mga biktima at sa mga OFW, ito'y realidad at aktwalidad na nangyari, subalit itong mga putok sa buhong, imahinasyon pala. Ang ginagawa raw ay ini-SS ang istorya. Anong ibig sabihin ng SS? Sinasalsal daw ho ang istorya. Minamasturbate daw ho yung istorya. Holy cow! Can you imagine that? Come on, you yellow bleeding hearts. What do you mean? What kind of news is this? This is the news masturbated by the media? Who is masturbating? You guys? You, Mr. President? You're the one doing the masturbation for the news. Kasi pag sinabi niyong imahinasyon sa salitang simple, SS. Ano bang ibig sabihin ng SS? Salsal. Anong ibig sabihin ng salsal? In English, masturbate. Who's masturbating now? You, Mr. President, and you guys out there in the Department of Justice. Shame on you. Come on, masturbate for more. I guess this is all me, guys. See you tomorrow. Oh, no, not tomorrow. Monday. Adios. But please, do not masturbate.